Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw, since Monday today, may panibago tayong series which is Walking in Obedience. So, ang topic natin for today is ang pag-ibig, ang dahilan ng pagsunod, or love for Jesus is the reason for obedience. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 14, verse 15. In New International Version, if you love me, keep my commands. Or in Filipino translation or ang salita ng Diyos version, ipinangako ni Jesus na isusugo ang mga espiritu. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mangkot. So, the Bible verse says it all. Diba? If we love Jesus, then we are willing to obey His commands. So, our love for Jesus is already sufficient para sundin natin yung mga kautusan ng ating Panginoon. Diba? So, love for Jesus is the reason for obedience. Diba? Hindi mo na kailangan ng iba pang rason para sumunod. Yung pagmamahal mo na lang sa ating Panginoong Hesukristo is well enough. Diba? Sapat na. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, love for Jesus is the motivation for obedience. So, kapag mahal nga natin ang ating Panginoong Jesucristo is wala na tayong ibang dahilan na kailangan para sumunod sa Kanya. Kasi yung pagmamahal natin na yun mismo, ayun yung magtutulak sa atin or magmamotivate sa atin para sumunod sa mga kautusan at salita ng Panginoon, di ba? So, when we are in Christ kasi, di ba, yung kusa na siyang gumagalaw sa buhay natin, so, hindi na niya tayo hahayaang magawa ng mga bagay na hindi naman natin dapat gawin, di ba? Mare-refrain na tayo sa mga bagay na dapat natin iwasan, and especially, susunod na tayo, kusa tayong mapapasunod. Kasi kapag tayo lang mismo, tayo lang, sarili lang natin, hindi talaga natin magagawang sundin lahat ng kautusan sa atin. But when we are in Christ, diba, kung mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, is nandyan yung grace niya para tulungan tayong sumunod and umiwas sa mga dapat ating iwasan. Number 2, obedience is the evidence of love for God. Kasi, maaaring may mga tao sasabihin nila, mahal nila si God and si Jesus Christ, pero hanggang salita lang, di ba? So, dito natin talaga madi-differentiate yung sincerity ng pagmamahal na yon, kung totoo bang mahal mo, or kung totoo bang mahal natin, or sinasabi lang natin yon para feeling natin kasi maliligtas na tayo sa langit once sinasabi natin yon. So, yung obedience, doon natin makikita kung gaano ba talaga natin mahal ang ating Panginoon, pati si Lord God, diba? So, obedience is the evidence of love for God. And number 3, God's love binds the church together. So, kung mapapansin nyo, every church, mayroon niyang mga sariling members, may sariling mga patakaran, and minsan may mga sarili rin silang paniniwala. And sa loob ng isang church mismo, di ba group of people sila na nag-glorify kay God yung church. Sila mismo doon, silang grupo mismo, yung one church na yon, possible na sila mismo may iba-iba ring paniniwala. Like, pwedeng si bishop may ibang paniniwala, pero yung ibang members ng church is may iba ring paniniwala. So, hindi na yon para, hindi na siya kailangan gawing dahilan para magkawatak-watak, diba? Kaya ang sabi rito, God's love binds the church together. So, hindi naman lahat ng taong nagkakasama, especially sa church, is magkakasundo parate or pare-pareho lang ng paniniwala. So, ang nagbabind talaga sa kanila is yung love of God, God's love, diba? So, yun yung nagko-connect or ayun yung nagbabind. Yun nga, sabi, God's love binds the church together. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number 1, obey from the heart. Number 2, prove our love for God through obedience. And number 3, promote love and unity in the body of Christ. So all those aforementioned are the ways how we can ensure that our love for Jesus becomes our primary motivation for obeying Him.